Sama-sama tayong magiging saksi! Nahaharap sa patong-patong na reklamo ang 4 na tauhan ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na nangikilumano sa isang Koreano. Pero giit ng mga suspect, lehitimo ang kanilang operasyon. Saksi, si Salima Refra. Operasyon ito ng NBI Human Trafficking Division kamakailan. Ang kasama nilang Koreano nag-abot ng pera sa 4 na tao sa video. Pagkatapos, pinaligiran na sila ng mga taga-NBI. Mga intelligence agent pala ng NICA o National Intelligence Coordinating Agency ang 4. At ang Korean national na nagbigay ng pera, ilang beses daw palang kinikilan at tinakot na aarestuhin ng mga suspect. My uncle offered them 100,000 initial amount. And they keep on calling him, asking like million pesos. So, yes, my uncle was very worried and afraid of encounter that kind of action. He's a foreigner. Well, unacceptable. This is something that is very ironic dahil yung mga taong dapat magpapatupad or dapat nagpapatupad ng batas o mag-enforce ng ating batas ay sila mismo ang nag-aabuso sa batas. Kasama raw ng 4 ang isang attorney Mark at isang kababayan pa man din ng biktima. Pero wala ang dalawa sa entrapment operation. Na-inquest na mga suspect sa Pasay Prosecutor's Office para sa patong-patong na reklamong robbery extortion at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nakuha sa kanila mga service firearm at sari-saring ID na may iba't ibang pangalan. Gate ng mga suspect, nagsagawa sila ng lehitimong intelligence operation. Hindi rin daw sila nangikil. Pero ayon sa Justice Department na may jurisdiction sa NBI. From the get-go, entrapment operation po yan at inaresto po sila without a warrant dahil nakita mismo ng ating NBI agents yung nangyari. No? So, they will have to explain a lot. We will be giving them due process kung saan makakapagbigay naman sila ng kanilang answer at mga depensa. Kinumpirma ng NICA na mga ahente nga nila ang mga suspect. Sabi ng NICA sa isang pahayag, nagsasagawa na sila ng malalimang investigasyon. Sineseryoso raw nila ang mga alegasyon sa kanilang mga tauhan. At kung mapatunayan ang iligal na gawain ng mga ahente, gagawa ng karampatang hakbang ang ahensya. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, ng inyong saksi. 2.5 million pesos na halaga ng alahas ang natangay sa isang senior citizen na nabiktima ng budol-budol sa Bacolod City. Ayon sa mga pulis, pinapasok ng biktima sa kanyang bahay ang babaeng suspect at ang kanyang 3 kasabwat sa pag-aakalang magsasagawa ito ng cleansing. Akala ng biktima, feng shui expert ang babae at doon umano ninakaw ang 10,000 pisong pera ng biktima, gayon din ng 2.5 million pesos na halaga ng alahas. Naniniwala naman ang pulisya na matagal nang tinitiktikan ng grupo ang galaw ng biktima. May persons of interest na rin sila sa naturang krimen. Naging bagyo na ang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng Pag-asa, wala naman ito epekto sa anumang bahagi ng bansa at Hong Kong o mainland China ang tinutumbok nito ngayon. Hindi rin nakakaapekto ang habagat dahil hinahatak ito ng bagyo papalayo sa bansa. Asahan ang maalinsangang weekend dahil sa Easterlies. May chance rin ng ulan dahil sa localized thunderstorms. At base sa datos ng Metro Weather, may chance ng ulan bukas sa Cagayan, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Mimaropa, pati ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mas malaking bahagi ng bansa ang posibleng ulanin pagdating ng linggo. Malalakas ang ulan sa ilang lugar, lalo na sa Mindanao, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. May chance rin ng ulan sa hapon sa Metro Manila ngayong weekend, kaya ingat po kayo, mga kapuso, kung meron po kayong lakad. Bilang ng mga papasadang motorcycle taxi, nais ng MMDA na malimitahan sa panukalang batas para gawin silang legal na public transportation. Nasa 70,000 na sila sa ilalim ng iba't ibang Transport Network Company o TNC, bagamat pumapasada sa ilalim ng pilot study. I-require din sa ilalim ng panukalang batas ng training sa mga rider at pagtatakda ng mga uri ng motorsiklong pwedeng i-hire. Pabor dito ang ilang TNC. Unang automatic weather station na gawang Pinoy inilunsad.
Magiging kaagapay raw ng Pag-asa ang WELO o Localized Weather Environment and Hydromet Monitoring System dahil naipapakita nito ang real-time weather updates sa bawat lungsod o bayan. Ang WELO ay gawa ng ilang guro at siyentipiko ng Mapua University at pinondohan ng Department of Science and Technology. Sa ngayon, may 17 pilot study areas ang WELO sa Pantabangan, Nueva Ecija, Angat, Bulacan at General Nakar at Infanta, Quezon. Ilang mangingisda mula Masinloc, Zambales sa pagpalaot idinaan ang kilos protesta kontra China. Partikular nilang pinalagaan ang utos ng China na huhulihin at ikukulong nila ang mga dayuhang papasok daw sa kanilang maritime borders. Tagumpay raw para sa mga mangingisda ang kanilang ginawang protesta kahit hindi sila umabot ng 20 nautical miles sa dagat dahil sa malalakas na alon. Patuloy rin daw nilang igigiit ang malayang pangingisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ang nakaamba sa susunod na linggo ayon po sa Department of Energy. 60 to 90 centavos kada litro ang posibleng rollback sa gasolina at 40 to 60 centavos naman sa kada litro ang posibleng taas presyo sa diesel. 75 to 90 centavos ang nakikitang pagtaas ng presyo sa kada litro ng kerosene. Batay po yan sa 4 na araw na trading. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, nakaapekto sa paggalaw ng presyo ng langis ang pagpapatuloy ng bawas produksyon ng OPEC Plus, ang pagtaas ng demanda sa pagpasok ng summer season sa ilang bahagi ng mundo at ang paglalabas ng Amerika sa gasoline products sa kanilang reserve. Arestado sa magkahiwalay na operasyon ng mga suspect na sangkot umano sa pagbebenta ng iligal na armas sa Pasig City. Isa po sa kanila, awol na reservist. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Ipinwesto ng mga pulis ang dala nilang unmarked vehicle sa lugar kung saan tanaw nila ang mga suspect. Nang lumabas sa sasakyan, agad nakipagtransaksyon ng mga suspect sa mga nakasibilyang pulis na nagpanggap na bibili ng baril. Kasunod niyan, pinadapa na ang dalawang suspect mula sa Ortiga Center sa Pasig kung saan nakuha ng mga pulis ang kalibre 45 na iligal na ibinebenta ng mga suspect. Tumulak ang mga pulis sa barangay Pinagbuhatan para naman i-recover ang isa namang rifle na iligal din daw ibinebenta ng mga suspect. Ang pangunahing akusado ang unang dinakip. Wala po siyang trabaho. Napag-alaman natin na isa na pala siyang awol na reservist ng Philippine Army. Ang ginagawa po nilang transaction is more on online. Pag-alaman natin na wala po siyang legal na papeles. Sa Pasig pa rin. Ni-raid ng mga pulis ang bahay na ito at agad na inaresto ang lalaking inabutan nilang nasa silong. Ang suspect, ninakawan daw ng shotgun ang isang security guard na nakatulog habang nasa duty. Pero sa tulong ng CCTV, na-trace ang suspect at na-recover ang shotgun ng gwardya. It's very important to recover this firearm because it might be used for criminal activities. Ang lahat ng dinakip tumangging magbigay ng pakayag. Paalala ng mga otoridad. Kung gusto po nating bumili ng legal na barel, punta po tayo sa mga authorized na dealer. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyo saksi. Nauuso po ang pagbibigay ng money garland o bouquet ngayong graduation season. Pero pabor ba dyan ang mga netizen, magulang at opisyal ng DepEd? Ating saksihan. Lumilevel up pati panregalo sa mga magtatapos o may achievement sa paaralan. Bukod sa mga bulaklak, nakasanayan na ang pagbibigay ng pera. Pero nagiging mas malikhain na ang presentation, gaya ng nauusong money garland at money bouquet. Ang isang ito, laman ng 1,000 pisong halaga ng 50 peso bills na iniabot ni Juliet sa gumagawa ng bouquet. Senior high school graduate ang isa niyang anak. Nagtapos ng grade 10 ang isa pa. Bahala ginagmay, didinag ko, bahala ginagmay. Kaya kung dinag ko, mas kuyaw naman sa na. Lahi naman sa dito sa dato, sakto-sakto naman sa ta. Ay, importante nga, nag-graduate. Summer naman sa Dismanya, wala na kayo ibaw. Tinanong namin ng mga kapuso online, pabor ba kayo sa pagbibigay ng money garland o bouquet tuwing graduation o recognition day? Sagot ng ilan, desisyon niya ng magulang at hayaan kung may kakayanan naman. Hindi raw masamang magbigay ng reward sa mga nagtapos, sabi ng isa, at may kanya-kanyang paraan sa pagpapasaya ng anak dahil sa achievements nila.
Ako ya mismo siguro, hindi ko ya maghatag, magsabit sa money garland sa akong bata para lang mapakita kadalipay ako sa iyang achievements. Pero, para sa iban nga ginikanan, kung amo na ang ila nga manner of expressing ang ila nga kalipay, hindi ko ya magpugong sa ila. Hindi pabor ang iba, mapanganib daw kasi ang pag-aabot ng pera, lalo na sa pampublikong lugar. At may tutol bilang konsiderasyon sa damdamin ng iba pang hindi kaya magbigay ng parehong regalo. Despite nga kadamuon sang achievement sa ila mga bata, hindi nila kaya or hindi nila ma-afford maghatag sang same nga regalo kaysa kapigaduhon sang pagpangabuhi. Sabi ng isang kapuso online, sana may pulisiya sa pagbibigay ng money garland o bouquet. Tutol dyan ang isa pa. May nag-comment na sana huwag sa pampublikong lugar magbigay ng pera. Pwedeng ilagay sa sobre, sabi ng isa pa. Nagsalita rin tungkol dito ang ilang opisyal ng DepEd. We also do agree no, nga natin siguro mas maayo man kung mahatag sa after siguro sang program. No? Maybe in your family gatherings or mga private functions. Pero kita lang sigurong magginikanan no, or guardians magunahuna angay bagyo ni siya natong buhaton para sa atong mga bata. Dili ba ni makaapektar sa the whole community? May patnubay sa paggamit ng perang papel at barya ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Iwasan ang paggugupit, pagpunit, pagbutas, pagsunog at labis na pagtiklop o paglulukot ng pera. Pati pagsusulat, pagmamarka o paggamit ng stapler o anumang pandikit dito at paglalapit nito sa anumang uri ng kemikal. Panatilihing malinis ang pera, nakatago sa maayos na lalagyan at ipapalit sa bangko ang hindi na nagagamit. Posibleng parusa sa sinumang mapatunayang manira ng pera ay multa at pagkakakulong. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Dumao ngayon sa Manila Port ang isa sa pinakamalaking barkong pandigma ng bansang France. At kung bakit nandito ito sa bansa, sa pagsaksi ni JP Soriano. Almost 500 feet ang haba at 6,000 tonelada ang bigat. Yan ang French frigate Brittany, isa sa pinakamalaki at pinakamalakas na multi-purpose destroyer ng France. Narito ngayon sa Manila Port ang French Navy's destroyer para sa 5 araw na port call at bilang pagpapakita ng suporta sa Pilipinas. Nakatakda rin itong sumabak sa isang reduced maritime exercises sa Philippine Navy sa mga susunod na araw. Ang multi-purpose destroyer may search and rescue operation capabilities, may kakayanan sa anti-submarine warfare, may sonar at long-range surface radars. Sa laki ng destroyer kayang mag-land at mag-take off ng NH-90 helicopter na ito. Mula sa France, naglayag sa iba't ibang bansa ang barko, gaya ng Indonesia at dumaan din sa South China Sea. We started this momentum by a first patrol in the South China Sea to better understand both the maritime actors and the environment in this region. Deploying such a highly capable unit is quite a commitment for the French Navy. Ang pagbisita ng isa sa pinakamalaking barkong pandigma ng France, kabilang sa pinirmahang letter of intent na magpapalakas sa defense and security cooperation natin at ng France. Kabilang din ang commitment para maumpisahan na ang negosasyon sa isang VFA o Visiting Forces Agreement sa pagitan ng mga tropang sundalo ng France at Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. May panawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa China at Amerika sa Defense Summit sa Singapore kung saan nagbigay siya ng keynote address. Tinanong din si Pangulong Marcos kung saan ang pagkakataon posibleng gamitin ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa pagitan nito at ng Amerika. Mula sa Singapore, saksi live si Chino Gaston. Chino? Iya sa kanyang keynote address sa Shangri-La Dialogue ay nanindigan ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi isusuko ang anumang parte ng EEZ. Sa gitna ng anyay mga nararanasang panggigipit, hindi aatras ang mga Pilipino. Sa kanyang keynote address sa 21st IISS Shangri-La Dialogue, giniit ng Pangulo ang pagtataguyod ng soberenya at mga karapatan sa karagatan ng Pilipinas ay base sa international law at hindi lamang sa imahinasyon. So the lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination.
but from international law. Una, base sa UNCLOS, ang batayan ng Pilipinas na pinatibay pa ng 2016 Arbitral Award. We have on our side the 1982 UNCLOS and the binding 2016 Arbitral Award, which affirms what is ours by legal right. Dahil dito malinaw ang moral ascendancy ng Pilipinas at legal na basihan. At dito humuhugot ng lakas ang Pilipinas na ipagtanggol ang bansa hanggang sa kahuli-hulihang square millimeter. In this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home, to the last square inch, to the last square millimeter. Dumadaloy raw sa dugo ng bawat Pilipino ang katubigan ng West Philippine Sea at hindi raw papayag ang Pilipinas na mahiwalay ito mula sa maritime domain ng bansa. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Bilang Pangulo na numparaw si Marcos na ipagtatanggol ang bansa, wala siyang balak umatras sa commitment na ito. Ang mga Pilipino raw kasi hindi umaatras. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Sa kanyang talumpati, may panawagan din si Pangulong Marcos sa China at Amerika na aniyay mahalaga ang papel sa rehiyon. China's determining influence over the security situation and the economic evolution of this region is a permanent fact. At the same time, the stabilizing presence of the United States is crucial to regional peace. It's never a choice. Both countries are important. The continued stability of this region requires China and the United States to manage that rivalry in a responsible manner. Tinanong din si Pangulong Marcos kung masasabi na bang crossing the red line kung may mapatay ang isang Pilipino sa water cannon attacks ng China Coast Guard at kung anong hakbang ang pwedeng magiging dahilan para gamitin ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. If there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, be they a Coast Guard or in the military and part of the Navy, well, that would be that would certainly increase the level of response. If by a willful act on a Filipino, not only serviceman, but even a Filipino citizen, if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. Pia, ngayong gabi din nakatakdang bumalik ang Pangulong Marcos ng Pilipinas, samantalang may iiwan naman ang ibang mga government officials para dumalo sa mga karagdagang sessions dito sa Shangri-La Dialogue kung saan tatalakayin ang mga usapin tungkol sa national at regional security pati na ang disaster response. At live mula rito sa Singapore para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Nagsampa ng reklamong cyber libel ang aktor na si Dominic Roque laban kay Christy Fermin. Inihayad po yan ni Dominic sa Office of the City Prosecutor ng Pasig kanina. Kaugnay ito ng umano'y mga malisyosong pahayag at parinig laban kay Dominic sa YouTube channel ni Fermin noong Pebrero. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Fermin na karapatan ng sino man maghain ng kaso laban sa kanino man. May piskalya naman daw na huhusga sa asunto. Nandun ang laban at wala raw sa labas. Kahit tag-ulan na, dinarayo pa rin ng motorista ang isang beach sa Masbate. At palaban naman sa tug of war ang mga taga-Pasukin, Ilocos Norte. Mga kapuso, makibiyahing saksi kay Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolanda. Palaro with a twist baka mo? Tara na sa Pasukin, Ilocos Norte. Dahil ang kanilang tug of war ginanap sa Putikan. Effort kung effort ang mga kalahok para manalo lalo't madulas din ang kanilang hinihilang tali.
Pero haggard man sa intense na kompetisyon, exciting pa rin ang kakaibang experience. Street dance naman ang tampok sa pagsasaya sa Bulan Sorsogon. Sa pagtatapos ng Padaraw Festival, bida ang nagagandahan at makukulay na costumes. Sa gabi, inabangan naman ang Maritime Parade of Lighted Boat kung saan na-highlight ang mga nagagandahang bangka. Ang padaraw ay mula sa ginagamit na ilaw ng mga mangingisda para lumapit sa kanila ang mga isda tuwing umapalaot. Tag-ulan what? Marami pa ring game mag-beach sa Balud Masbate. Sabi nga ng mga turista, para ka nang nagburakay dahil sa maputi at pinong buhangin sa lugar. To end the perfect day, masisilayan mo rin sa beach ang ganda ng sunset. Para sa GMA Integrated News, ako si Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. May apela ang DOH sa kabataan kasunod ng unang kaso ng pagkamatay sa Pilipinas na posible may kinalaman sa vape. Saksi, si Mark Salazar. Sa unang pagkakataon, nakapagtala ang Department of Health ng pagkamatay na hinihinalang may kinalaman sa pagve-vape. Edad 22 pasyente, lalaki at walang tukoy na comorbidity. Dinala siya sa emergency room noong 2023. Batay sa pag-aaral, bigla na lang nakaranas ng 2 araw na severe chest pain ang lalaki matapos ang isang sports activity. Bago ito, 1 linggong nakaranas ng ubo, lagnat at pagsusuka ang pasyente. 22 anyos na namatay sa heart attack. Wala siyang risk factors maliban sa araw-araw siyang nagve-vape for the past 2 years bago siya atakihin sa puso. If you will read the case report, nakita 2 vessel block, no, Dr. Limpin, na 2 artery sa kanyang puso ang nabarahan. Tapos yung kanyang lungs, merong consolidation, ibig sabihin nagdikit-dikit yung loob ng lungs niya kahit walang mikrobyo na usually infection yung nagkukos. Batay pa sa pag-aaral, walang history ng paninigarilyo, alcohol intake o paggamit ng illegal na droga ang lalaki. Hindi rin daw ito nahawaan noon ng COVID-19. Pag pumasok yung mga kemikal na nandoon sa vape, naninigas yung mga paligid ng mga ugat na ito. Ngayon, nanigas sila at nabarahan, ang dugo ay hindi nakarating sa puso. Sa datos ng Global Youth Tobacco Survey, 14.1% o 1 sa bawat 7 Pilipinong estudyanteng edad 13 to 15 ang gumagamit ng e-cigarette. Kahit sa batas, nakalagay na ang pwede lang mag-vape o gumamit ng e-cigarette mga edad 18 pataas. Kaya panawagan ng DOH sa kabataan. Yung puso nyo, okay lang masaktan kung pag-ibig pero huwag nyong saktan na vape ang gamit. Pero nang magtanong kami sa iba pang nagve-vape, hindi sila natitinag. Siguro po lang po, baka may hindi niya lang po nagagamit ng tama or baka may iba po siyang ginagawa bukod po sa vape. Chinek ba nila yung family kasama, so malamang considered yung family history ng patient, no? Case-to-case basis kasi marami rin naman akong kilala na nagve-vape. So sa kanila wala pa. Aminado ang mga health expert na lumalamang ang marketing ng mga vape company online laban sa kanilang health campaign. Sa datos ng Global State of Tobacco Harm Reduction Project, aabot sa 81.9 million ang gumagamit ng vape sa buong mundo noong 2021. At ayon sa World Health Organization, tinatarget pa rin ng tobacco companies ang kabataan sa pamamagitan ng social media at sports at music festivals. Nakakainganyo rin ang iba't ibang flavor ng mga vape. There are over 16,000 flavors of e-cigarettes on some markets. E-cigarette use among young people is exceeding that of adults in many countries, and globally, an estimated 37 million children aged 13 to 15 years use tobacco. Nasa senior high school, you want to see these 18 years old carrying those vapes in lanyards in school? Online trades allowed. Ito yung pinaka nakakatakot kasi where do our children went during the pandemic? Online, nagpa-pop yan sa kanilang mga feed. Kaya nais ng DOH na amyendahan ng vape law para makatulong sa kampanya. Gawing 21 years old imbes na 18 ang papayagang mag-vape o e-cigarette. Ipagbawal ang kaakit-akit na mga fruity flavors
at paghigpitan ng online selling ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Kinatulang guilty si dating US President Donald Trump kaugnay sa pamemeke umano ng mga dokumento para itago ang pagbabayad niya ng hush money sa adult film actress na si Stormy Daniels bago ang 2016 elections sa Amerika. Si Trump ang kauna-unahang dating Pangulo ng Amerika na na-convict sa isang krimen. Pero tatakbo pa rin daw siya sa eleksyon sa Nobyembre. At kahit convicted na, pwede pa rin siya mangampanya at manalo. Ayon sa kampo ni US President Joe Biden, ipinakita ng naturang hatol na no one is above the law. Muli naman itinanggi ni Trump ang alegasyon at sinabing kahihiyan at rigged o minanipula ang paglilitis. Naharap siya sa parusang 4 na taong pagkakakulong. Pero sa ulat ng Reuters, kadalas ay multa at hindi naman kulong ang naging pinal na sentensya sa ganitong kaso kung wala namang ibang criminal record ang nahatilan. It's a good day for UNAS dahil nasa bansa na ang Love Wins All singer na si IU. Bukas na nakaset ang concert ni IU kung saan kakantahin niya ang ilan sa kanyang hit songs. Nasa Pilipinas na rin ang isa pang K-pop soloist na si Bang Ye-dam para sa kanyang fan meeting. Nahuli na isang kindergarten pupil sa Isabela ang kiliti ng mga netizen dahil sa pagkabibo niya sa kanyang graduation speech. At isang lola naman sa Camarines Sur ang nag-uwi ng karangalan sa kanyang pamilya matapos makagraduate sa senior high school. Ating saksihan. It's graduation season. Kaya naman all smiles ang 70 anyos na si Lelia Calyao ng Camarines Sur. Pero hindi lang siya proud sa mga apong pagmamarcha, kundi siya mismo proud na umakyat sa stage para sa kanyang senior high school diploma. Masaya po, masaya kasi na-achieve po ng aking pangarap. Ang pangarap ko lang, ma'am, na makakuha po ng diploma. Kwento ni Lola, third year high school lang ang natapos niya noon dahil sa problema sa pera. 2021 nang bumalik siya bilang grade 10 student sa pamamagitan ng alternative learning system. At sa kanyang tagumpay, sino pa bang biggest supporters niya kundi ang 11 anak at 31 apo. Proud ako sa kanya kasi nakaakyat pa rin siya kahit alam mo yung dalawa lang kami na hanggang doon sa last stage niya ng high school journey. Pero hindi pa tapos ang edukasyon para kay Lola Lelia. Dahil ang susunod na goal, makapagtapos ng kolehiyo para maging isang guro. Wala nga sa limit sa edad. Kung gusto mong mag-aral, kung gusto mong ma-achieve ang mga pangarap mo or mga goal sa buhay, wala pong hadlang yun. Age is just a number para rin sa 10 senior citizen na nagtapos ng elementarya at high school sa Nueva Ecija. Kabilang dyan sina Lola Laureta de la Cruz at Lola Lolita Simbulan na parehong 80 anyos. Kahirapan daw ang dahilan kung bakit hindi sila nakakuha ng formal na edukasyon. Kaya naman na mabigyan ng pagkakataong makapag-aral, hindi na sila nagdalawang isip pa. At bukod sa diploma, nakatanggap din ng Model of the Youth Award ang 10 senior citizen. From the young at heart na nakapagtapos, pumunta tayo sa mga literal na young na sumabak sa graduation speech. Good afternoon, everybody. To our beloved ideas. Kinaaliwan ng netizens ang speech ng 6 na taong gulang kindergarten pupil na si Maverick Cyrus Pelayo mula Isabela. Matatas sa iles at wala pang binabasa. I really enjoyed going to school. And thank you to all my teachers. Bilib naman ang mga guro at bisita sa naging heartfelt message ni Mavi. To my classmates and friends, I hope to see you in the next school years as we continue to study hard for a brighter future. To my mommy, daddy, my lola and lola, my kuya and ate and tita and titos. Thank you for the love and support you have given me. At mga kapuso, simula po sa Lunes, mas maaga nang mapapanood ang saksi pagkatapos na ng asawa ko. At salamat po sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni Igan Arnold Clavio, ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan.
Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sa bago po naming oras, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.